isipan. What's up, Mega Manila? It's Bads. And ito na naman ang isang episode ng isang malupit na live. Wala pa akong script for the intro. Dapat pala may script ako for the intro, no? And by the way, you are listening to Gupit 25. This is one of the mga tropa ko to eh. Tinig mo, hindi Irinig. pero sa isip mo, di nawawaglit. Kahit isang saglit sa aking panaginip, makapiling kang muli ng isang huling ulit. Itutuloy ang kwento Lalayo sa piling mo. kahit libo-libo ng aking paalam, hindi kita kayang kalimutan. Kahit Let's tidy up. libo-libo ng aking nadaanan, hindi ka mawala sa aking isipan. What's up? Taas natin lahat ng mga kamay. Iaalay natin tong kantang to para sa lahat ng mga inibig natin noon. Pero tayo'y mga binigo. Wala naman tayong ginawang mali. Nagmahal lang tayo. Di ba? Di ba? Wala tayong ginawang mali, guys. Wala tayong ginawang mali. We are just acting on a whim of love, di ba? Yun lang ginagawa natin, mga lodi. Di ba? Okay, share ko pa pala yung ating live sa Sakali na mga tao. Wait lang. may paraan, Kung sakali lang mapagbibigyan, kung sakali na maintindihan, kung sakali na kahit libo-libo ng aking paalam, hindi kita kayang kalimutan. kahit libo-libo ng aking nadaanan, hindi ka mawala sa aking isipan. Yeah! What's up, Travis? What's up, Trader Wiz? What's up, One Stop? Ano muna tayo? Relax muna tayo, no? Alam mo yan? Sound chill muna. Ganun dapat pag-umpisa ng live, di ba? Dapat pag-umpisa ng live, relax muna tayo dapat lahat. Hindi tayo dapat alam mo yun? Di ba? So for our next song is by Gupit 25 again. This is called ito. Wait lang. Di ba? For our next song is called Mariang Rosa. So this is dedicated to all those na hindi makaget over ng kanilang mga ex. Alam mo yun? Siyempre, we all have that one girl or one guy na ating talagang tas di natin makalimutan. Alam mo yon? Grabe yun. So
So this song is by Gupit25. Kung alam nyo siya doon, kung gusto nyo silang mapakinggan, nasa Spotify lang sila and ayun. What's up Chris? What's up Zero? Uy, thank you sa follow Thank you sa follow Lodi. Thank you. Pwede na mag-DJ si Sir. Uy, thank you. Ngayong wala ka na, Saan napupunta? na parang nandito pa, Na parang nandito pa nakaupo sa isang tabi, mga tanong gabi-gabi. ano ang nagawa? Bakit ka nawala? Ang bilis mo namang magbago. Sound trip muna tayo pag umpisa ng live, di ba? This song is brought to you Ang dating kay Tamis. Ikot sabay. alis, sawa ng Masaktan, pagod ng mahirapan. bakit hanggang Ngayon, ika'y nasa sa isipan, hanggang kailan ako wala sa piling mo, hanggang kailan ako maghihintay sa iyo. What's up guys? It's Buds again. Maraming salamat dun sa mga nanood sa akin kagabi. And of course, yung mga nanood sa akin ngayon, thank you very much. I tried yung time slot ng kagabi. It's medyo mabagal eh. Pero I think lang naman na medyo hindi kasi sana yung mga viewers natin doon. Parang very random kasi yung ano yung pag live ko kagabi. So alam mo yun, mas effective talaga pag may time slot ano. That's the perfect ano na pag may time slot. At least maaabangan ka ng tao, alam mo yun. And aasahan ka nila, di ba? Ayun. So, what's up sa inyo? So, we're back at 5 p.m. I think 5 p.m. talaga ang the best na time slot for me. And 5 p.m. talaga ang the best. Kasi at least yung mga tao dito is, alam mo, pauwi pa lang and kung gusto nila akong pakinggan, they can listen to me. Di ba? Yun yung maganda. Kanwari, nasa bus sila, ganyan. Or they are nasa mga sasakyan sila, nata-traffic. Diba? Manila traffic, it's so horrible. Ayun. Tapos, syempre, I hope na ma-relax sila. Yun lang naman yung gusto ko. Nagla-live lang naman ako para ma-relax ang mga tao eh. Diba? Yun lang naman ang aking goal. Diba? The trading part is just secondary sa aking goal. Ang goal ko lang dito is makipag-usap sa inyo, di ba? Makipag-usap sa inyo and makipag-connect. Mag-connect tayo kasi I know that you are having a bad time a hard time sa mga trabaho natin, di ba? Sa mga ano. And I want this live to be a space for, alam mo yun, a space for chill lang. Diba? Usap lang tayo. If you want to talk about trading, we can talk about trading. Kapag if you want to talk about something else, I'm very gladly to talk to you. But I know the importance kasi ng may kausap ka. Diba? Alam mo yun? Because naniniwala ako that may nagsabi kasi sa akin dati that you need to talk to someone every day. Even small talk lang. Diba? Even small talk lang. Uy pre, kamusta? Uy pre, okay yung ano kanina, di ba? Just small talk para yung puso mo hindi siya ma-consume baga. Alam mo yun? Hindi siya ma-consume ng kadiliman. Alam mo yun? Your heart will not be your heart will not grow darker if you talk to someone every day, di ba? Regardless of the topic, regardless kung malalim, regardless kung mababaw, di ba? Yun yung parang nakuha kong lesson. Kasi of course, ako is nasa bahay lang ako, 'di ba? Nasa ko. Wala naman ako masyadong kausap talaga eh. Yung mga yung mga
tag dito, mga contract, yung mga tauhan lang ganon. And syempre iba pa rin kasi kapag yung ang kausap mo is hindi yung hindi yung siniser ka eh. Alam mo 'yan? Kapag yung kausap mo is hindi ka siniser, medyo iba yung level na yun eh, di ba? Kasi all day ganun ang nangyayari sa akin eh, di ba? Medyo ayun nga. Iba rin eh. Iba rin ang kausap mo pag yung very casual lang kayo, di ba? Very casual, you know that you are on the same plane, di ba? Alam mo yun? Hindi kayo, ayun. Forex trader po, tambay po ako dito at makikinig para mag-improve. Ay, maganda yan. Pero if you have any questions that baka may naguguluhan ka, ganon, di ba? Pwede mo rin naman itanong, di ba? Pero dapat hindi na gano'n ang live. Dapat hindi gano'n ang live eh, di ba? Dapat may topic na ako eh, pero... And his theory is good because his theory is a theory of another mathematician na mga nabuhay nung mga 10 years before Nicholas Darvas. So, ayun. It's a, kasi meron naman siyang evidence, dito? Data. So, it's okay. No problem naman yun. Remember that theories are just theories, diba? Lang naman doon is you need to have a statistical backing, diba? Every theory, every strategy must have a statistical backing. Yun lang naman yun. Wala namang kaso. If you choose to use the Darvas theory, the Darvas box, di ba? Okay lang yun. No problem yun. Basta again, always remember these notes that number one, not every strategy will work for every market, di ba? That's why backtesting is very important, di ba? Yun yung number one message doon. Kapag syempre, the backtesting ay actually kuha na lahat doon eh, di ba? Whenever you're going to try another strategy, it should be backtested, di ba? Doon sa pagtitradean mo. Laging ganun. Walang other way around doon. Kasi ang problema natin is we try random strategies on random markets eh, di ba? We think that strategies is parang universal, which is not. Kanwari, ang MACD is gumana sa gold. Tapos gagamitin dahil gumana sa gold, yun ang justification natin, di ba? Justification natin na gagana siya for something else, Euro USD ganyan, which is yun ang pinaka lie, alam mo yun? That's the wrongest. Ano ba? Wrongest. May word bang wrongest? That's the wrongest thing na iisipin mo, di ba? Hindi ibig sabihin na gumana yun sa gold. It might work on other things, but of course, as a trader, ang trabaho mo na lang talaga dyan is to, alam mo yun, dito, ang gawin mo na lang is, i-backtest mo, yun na lang ang trabaho mo eh, di ba? If gumana, di ba, or kailangan ng konting modifications, di ba, yun, palag. Kung hindi, edi okay lang, move on, di ba? Pero, kung wala yung backtesting part, anong ginagawa mo? Tumataya ka lang nun, hindi ka nagtitrade nun, di ba? Yun lang yun. Oh, hindi. Actually, kahit ano naman eh. Kahit ano namang way to backtest, di ba? Ako, I backtest kasi algo trader ako. So, I test in MetaTrader 5. So, ayun, di ba? Yun yung doon. Paliit pala ng time frame, pa-stress ng Yes, of course! Yun talaga yun. Don't huwag ka na kayong pupunta sa maliliit na time frame. Ito nga sagad na to eh. Itong si Gabay, M5 sagad na to. Miski ko nai-stress. Kasi I never traded M5 eh. I never traded M5 below, 'di ba? Yun yung doon. M10 is a stretch, 'di ba? Yun yung doon. Kasi number one, kung ang M10 kasi is syempre kapag may naghahabol ka and M10 trades can close within the day eh. So, okay lang yun, di ba? Pero, kapag yung mabababa, kalukuhan yun. Huwag na kayo magtitrade sa mga mabababang time frame. Ask lang sir, ilang beses mo dapat i-backtest? Isa lang. Hindi, isa lang for that variation, di ba? Eh, syempre, may iba isusulat mo, di ba? So, iba-backtest mo. Tawag dito, i-backtest mo kunwari yung MACD at default settings. O isang beses na pasada. Ngayon, try mo naman na
na i-backtest ng different settings, di ba? Ang goal mo doon is to find yung find variations and kung anong pinakamaganda, di ba? Yun yung goal doon di ba? So, ayun. Pwede po ba explain ano yung backtesting? Beginner lang po. Well, number one, backtesting is when you try to simulate your strategy sa past data, di ba? Yun yung gusto mong yun yung gusto mong parang mangyari muna. Siyempre, susubukan mo na, is this strategy feasible, di ba? Yun yung parang kailangan mong makita. Is this feasible? Will this give me a chance to earn big? Parang ganun. O earn or something ganun, di ba? So, yun yung basic concept ng backtesting. Ang backtesting is when you try to simulate nga yung current settings mo, 'di ba? Ayun. Pwede din forward testing. Ano bang pagkakaintindi mo ng forward testing, 'di ba? Yun muna kasi most of us hindi medyo nakakaintindi ng forward testing 'di ba? Ang forward testing sa atin is yung susubukan natin ng live, 'di ba? May back data naman. Anong silbi nun? Kunwari ngayon Monday ganyan. Monday. Ipo-forward test mo yung strategy. Tapos titignan mo yung results sa Sabado. The heck? Ilang data lang 'yun? Isang linggong data lang 'yun. 'Di ba? Compared naman nung Monday pa lang binaktest mo yung 3 weeks or 1 month, 'di ba? Nagets mo ako? Kaya kalokohan yung forward testing data rin naman yun. Parehas na data. Ano lang naman yun. Magkamukhang data lang naman yun. Di ba? And forward testing. Ganun kasi yung syempre, medyo malakas ang dating talaga nung sasabihin nila na, hindi, tinesting ko to sa live. Yung i-evaluate mo din naman after past data na rin yun Di ba? Halatang lang yun. Parang, nagets mo ako? Open pa po ba gabay to all? Yeah, it will be open but now hindi pa, for students muna. Backtest ko sir for 1 hour is maganda ba 1 year backtest niya? Ang rule of thumb dyan is you need to get 100 samples nung trade na yon to know if okay ba yung strategy na yon. So let's say that you have a strategy na sikat. Yung sikat na strategy. Basta you have a strategy, you need to get 100 samples of that. If that's going to take 1 year, then wala. So, wala magagawa. 1 hour ka nag-trade Ganon talaga yon. Pero ang goal mo is makakita ng 100 na ganon. Diba? 100 na ganon to evaluate kung okay ba. Diba? Ayun. Kasi 100 is a good number to parang we have a term called generalization So parang gine-generalize natin yung strategy na ang goal natin is makabangga siya ng uptrend. Ayun yung goal natin kapag nagba-backtest tayo. We need to know ano bang magiging behavior ng strategy sa uptrend to downtrend yung switch na yon. Siyempre, downtrend to what do you call this? Ranging, 'di ba? Ranging to uptrend, tapos ranging to uptrend, 'di ba? Those are the 6 scenarios na kailangan nating matesting 'di ba? That's a good parang generalization na nung strategy natin. It's gonna be working. Nakita na natin, doesn't have to be na makita natin na it will do good on every scenario 'di ba? That's preposterous. Diba? That's not gonna happen. So, ang goal mo doon is you need to find kung saan ba siya nag-excel, di ba? If nag-excel siya sa uptrend sa isang market during an uptrend, or nag-excel ba siya during during the transition from trending to ranging or ranging to trending, 'di ba? Yun yung mga sections na kailangan mo siyang matest, 'di ba? Yun yung silbi ng backtest mo. If you're just going to test just because of the length, medyo mahihirapan ka talagang maghanap ng actual na magandang length. Pero if you're gonna find out, nakita mo, 'di ba? Nakita mo yung isang nag-test ka ng strategy.
Tapos nakita mo from daily time frame, tapos ang tinitesting mo is from M15 ganyan. Sa daily time frame it's trending, let's say ganun. Kanwari, yun yung bias mo, di ba? Yun yung parang ano mo. So, yun yung hahanapin mo naman. It's good with trending. Paano na pag-ranging? And ang kailangan mo ring isipin, ang kailangan mo ring tandaan that most of the strategies will not work sa lahat ng scenarios, 'di ba? Yun lang talaga ang kailangan mong tanggapin sa sarili mo, 'di ba? You need to find the strength of the strategy. Same with EAs, ganun din 'yon. Kasi ang EAs naman are nagmaterialize na strategies di ba? Yun lang naman yun Maganda bang thoughts po sa props? Yan ang the best. The best ang prop firms. Walang tatalo sa prop firms. Ayun yun. Kaya kung yung mga pina-follow nyo hindi naman nagsipasahan sa prop firm, walis na kayo dyan. Hindi ko naman inaano, pero kapag kasi, ang dami kasing ganun nagtuturo, di ba? Tapos hindi makapasa ng prop firms. Walandyong yan. Anong gusto mong gawin? Tapos ang ituturo yung mga walang SL na strategies. The heck? Di ba? Napaka... Ayun lang naman, di ba? Alam mo yun? Truth, chill lang. Di ba? Yun yung... Ang labo Ang labo naman nun. Bakit? Saan ka nakakuha ng lakas ng loob para magturo? If ang minimum requirement na maging funded trader is hindi mo magawa. The heck? 'Di ba? Anong mo karapatan na, 'di ba? If yung simpleng rules ni prop, which is a public rule, 'di ba? And ang dami ng formula to pass the props 'di ba? So, 'di ba? Nagigets mo ako. Tapos ang ito to. Ay, nako. Parambo na ba natin? Wag naman. Okay lang, hayaan mo sila. Ganun sila kumikita ng Usually, yun yung mga pa-IB. Sir, saan po pwede mag-apply ng prop? There's a lot of prop. Ako, ang ginagamit ko is a Blue Guardian, ACG, tsaka yung funded mix, pinopromote ko lang yun kasi ginagamit nung karamihan ng students ko. Pero, personally, hindi ko siya ginagamit. Pero, okay din naman. Ayun. Ano pong maganda? May commission but no spread o may spread but no? Pares lang naman 'yon. Ang lagi ko lang parang mas okay feeling ko. Mas okay talaga yung commissions lang. Kasi hindi ka madadaya doon 'di ba? Hindi ka madadaya doon Wala na silang paki doon sa Kapag walang spreads, ibig sabihin hindi yun sasabitan, lalo na if you're trading small time frames with big spreads, 'di ba? Yung biglang bumubuka yung spreads. Hindi mangyayari 'yon doon sa commissions base, 'di ba? So mas okay 'yon. Ganoon din naman 'yon, 'di ba? At least doon kapag yung yung mga maninipis mong SL is hindi masusundot. Nagets mo ako? Kapag kapag yung may commissions nga pero walang commissions nga pero may spreads, ibig sabihin lang nun baka masundot, 'di ba? Hindi wala kang habol doon. Alam mo 'yon? Mas sure, 'di ba? Mas sure yung walang spreads, 'di ba? Ayan, boss, nalinaw na namin. Ayan, okay lang yan. Mag-usap lang muna kayo. Dapat is okay yung okay yung understanding yung dalawa kasi medyo mabigat yung gusto nyong gawin. Hinihintay. Congratulations. May customer na siya. Tayo na 20 yan. Magkano? Wag na, hindi ko natatanong. 20 yan, ilan yan? Magkano yan? 100 siguro yan. 50 siguro package. 100 package. Sarap. Sarap na isang EA lang. Okay na rin, 'di ba? Pang kape-kape, pang grocery, 'di ba? Okay na rin. Dahil lang baka may nakaligtaan akong nasabayan ko trade ni Rico kanina. Yes, ang ganda ng trade ni Rico kanina. Solid 1:2. So do sa mga so ito 1:2, ayan.
Ang ganda. Ang ganda. Dito yun, sakto yun eh. Hindi, 1:2 lang ako kanina eh. So, ito lang ako kanina oh. Yeah, 1:2. Congratulations sa mga... Ito yung signal na yan. Ito yung nasunod nilang signal. So, ay, very nice, ano? Tapos yung signal ngayon, nag-reset ako ng... nag-reset ako ng computer. So, nawala. Ayun lang naman yan. Pero congratulations dun sa mga sumabay na students. Students pa lang naman kasi. Wala pang ano. Future plans raw niya is 20 accounts. Buti. Oo, okay yun. Maganda yan. Actually, may ganyan ako. May ganyan akong mga kliyente na tipong kapag may naisip, di ba? Pag may naisip, gagawin ko na lang. Tapos wala nang negotiation sa price. Rekta deposit. rekta deposit, rekta invoice, alam mo 'yun. Magandang makakuha ng ganyan. So, do a good job diyan sa kliyente mong 'yan. And malay mo naman, 'di ba? Gawin ka niya ng personal developer, 'di ba? Maraming ganun eh, kahit yung maraming nga doon marunong na eh. Pero tinatamad na gumawa. So, kumukuha sila ng mga personal na developer. So, ayun. Marami akong ganyan ngayon na dati pala na hanggang ngayon is tipong chat na lang ako. Yeah, medyo may maraming foreigner eh. Puro foreigner actually. Parang nasabi na, hey bro, do you think that without the serial line of MACD it will do good? Probably. You wanted us to do it? Gagawin na lang 'yon. Tapos na lang, matic invoice. Ang sarap ng mga ganong kliyente, Lodi. Sir, magkano po ba ideal fund sa Forex? Salamat po. Nako, lagi kong sinasabi pag nagtatanong ng fund is to study more. Kasi of course, mahirap eh. Kung ano man yung pera mo ngayon, ipang-study mo muna. Yun na lang siguro muna. Kasi kung hindi mo pa alam yung ideal fund, you should not be trading. Kung hindi mo pa alam yung actual pera mo dapat na you should not be trading, di ba? Yun yung doon. So, kulang pa yung nababasa natin na papag-aralan natin, di ba? So, yun yung parang advice ko palagi. That's part of trading kasi. That's part of trading, yung pagpaplano, di ba? Pagsasizing ng yung mga trades, di ba? So, part siya. So, dapat alam natin siya before tayo sasabak, 'di ba? Before tayo sasabak ng ng trading, 'di ba? So, yun lang naman yung aking 'di ba? Sir, pag nagumpisa ako sa trading, 'di ba, sa babypips.com, maiba lang, naabutan ko rin live. Oy, salamat Lodi. 'Di ba? Every 5 PM naman ako eh. Actually, nag-aano na nga ako eh, nagla-live na nga rin ako ng 2 beses minsan eh. Kaso kagabi nakakapagod mag-live. Nakakapagod mag-live ng gabi. Hindi naman, siguro pagod na ako nung araw na yon. Pagod na ako nung moment na yon, kaya parang wala na akong masyadong gana. Yan, sino ba yung nasa live ko kagabi? Parang wala na tayong gana kagabi. Pero okay lang naman, relax na pa rin, di ba? Parang nangyari na lang kagabi is nag-sound trip na lang, di ba? Kaya nga po, kaya nasusunugan ng ilang beses eh. Pero now, study talaga, tas ayan, mag-demo ka muna, di ba? Diyan, matatansya mo na kung ilan ba ang kailangan, ilan ba ang di ba? Nagets mo ako? If yan yung mga questions na magsasabi sa'yo na you're not ready, di ba? Na hindi magre-ready, di ba? Na hindi ka pa ready, I mean, di ba? So, yun yung parang nagets na ako. I'm not saying that you should not be trading, 'di ba? Trading is very one of the pinaka-okay na side hustle, 'di ba? Pero ang lagi ko rin naman kasi sinasabi that wag mong ilalagay yung pera mo sa mga bagay-bagay na hindi mo naintindihan. And if hindi mo naintindihan yung kung ilan, hindi mo pa kayang intindihin kung ilan yung kailangan mong ipang trade, you should not be trading. You should not be training yet, 'di ba? Opo, tama po kayo, haha. Sa TradingView ako nag-study. Kayo po, yes, TradingView and MetaTrader 5 is good also. Kahit saan naman. Basta may charts. Ayun naman yung common, di ba? Ako, MetaTrader 5 yung gamit ko because I'm doing algo trading. Pero for show, actually for show nga to. For show.
For show, ano siya? Empty, ano? Diba? Ayos ba? Ayun lang naman yun eh. Slight pogi. Di mo ko maabutan? Ba't di mo ko naabutan? Di nyo ba napansin naka-ano tayo ngayon? Naka-boom arm. Diba? Nag-ano-ano ako kanina sa marketplace eh. Nag-search ako. Boom arm. Naglalasada muna ako. Puta, ang mamahal pala nun. Ang mamahal pala nung mga ganun na tawag dito? Na boom arm, ano? Parang so ang ginawa ko tinda ako sa marketplace, nakahanap ako, ang bilis. Tapos punta agad siya. Tapos ano agad siya. Demo naman po kayo kay Rico. Ito. Ano lang kasi ito eh. Kanwari, pag may signal, may magsisend lang sa Discord ng picture. Tapos, pag maganda yung predictions niya, kanwari, ito yung nilabas niyang predictions. Ito, kanwari, ito pala yung nakikita natin na predictions. Ito, maganda to. Ito, lumabas. So, ang predictions niya is, ito yung SL, di ba? Mag-SL siya. So, huwag mo kukunin. Nagets mo ako? Pero pag ang predictions niya is like this one, mukhang okay siya kunin kasi the MA10 is daus-dus lang talaga pa ba? Which is, yun nga yung nangyari dito. Diba? Banga! Cheer up! Yun lang naman yun. It's very simple. Ayun naman ang goal ng yun naman ang goal ng what do you call this? Ng gabay eh. Just to parang mapadali baga yung pag-DTA. Kasi meron ka nang bibigyan ka na ng forecast eh, di ba? Bibigyan ka na ng forecast ni gabay and it's just up to you kung kukunin mo ba o hindi, di ba? Doon ka na lang mag-focus kasi that's trading talaga eh pag ganun eh, di ba? Yun talaga yung parang essence talaga ng trading eh. If dinecide mo na kunin o hindi, is it worth it? Ganun ba? Yung trade ba ay worth it dun sa risk, di ba? Ayun lang naman yun. Wala naman, napakasimple na nga eh. Ayun nga yung parang doon, sobrang simpleng gamitin na gabay. Wala ka nang, wala ka nang parang kailangang tandaan masyado, di ba? So, ayun. Nasaan na to? Sir, RSI po, sir, anong magandang settings? Mag-ano ka muna? Tag dito? What do you call this? PB pips ka muna. Hindi kasi RSI for what currency pair and what tag dito? What currency pair and what time frame. Yun naman yung doon eh. Kasi syempre, anong magandang settings ng time frame ng RSI? Hindi ko alam ng specific kasi very specific yun eh, di ba? Malay mo sa Euro USD, okay yung sundin yung oversold overbought ni RSI sa M15 sa Euro USD na with default settings. Pero sa AUD USD pala, kailangan pala is 18 yung period, di ba? Nagets mo ako? Malalaman mo yun kapag binaktis mo. So, ayun, hindi masasagot 'yan. If someone is telling you that without even asking saang currency pair at sinabi nila na ay, okay yan para sa lahat ng currency pair, doon mo malalaman na yun. Bonak, char. Doon mo malalaman na bonak yun. Di ba? Hindi naman. Joke lang guys. Ano tayo? Peace tayo guys. Peace tayo. It's a Wednesday. We're doing so good na hindi tayo masyadong nangaaway. Okay, so let's keep the good streak going. Let's keep the good streak going, 'di ba? For the week. Dapat wala tayong awayin kahit sino, 'di ba? Pinapagalitan na nga ako ng asawa ko minsan. Sabi, ano ba yung mga lumalabas sa bibig mo? Sino naman kaaway mo dyan sa live mo? Sabi ko, hindi naman ako nangaaway. Nag-i-explain lang ako. Diba? That's different. That's very different doon sa, kapag nangaaway ka kasi, nangaaway ka. Kapag you're just trying to explain things, diba? You're just explaining things, diba? Alam mo yun? So, it's different. Ay, nako.
Hello, thank you sa mga bagong sali sa live. Uy, thank you sa mga palike naman nung, ay, dami ko na ulit like. Thank you. Thank you. Anong time frame nyo? Gabay is trading M5. M5 Rob. Prediction up or down? Parang wala pa. Parang wala pa. Wala pang parang chill pa siya. Alam mo yun. Antay tayo mamaya ng another signal. Kapag nagkaroon ng signal, maglalabas ng predictions. And the predictions will come out every signal ng super trend. So, para hindi ka nalilito. Alam mo yun. Para hindi kasi dati, Diyos ko, every 10 minutes may lumalabas na predictions. Nakakalito din. Hindi ka naman nagtitrade ng every 5 minutes eh. Every 10 minutes eh, di ba? Ang nagtitrade ka lang if there's a parang signal. So, ang ginamit kong signal is yung super trend. So, yung pag nag-shift from uptrend to downtrend or vice versa. So, every time na magkakaroon ng ganon, every time na magkakaroon ng parang signal with the super trend, the indicator, analyze ni Gabay kung saan ba pupunta, di ba? And it's very okay din yun kasi at least magaan yun sa load. Magaan yun sa load ng computational load di ba? Ng aking software, di ba? Kasi dati kasi yung Gabay puta, ang init ng pwesto ko dahil doon sa Gabay. Kasi parang dalawang GPU yun na full burst task, nakatapat pa yung electric pan doon. Tapos syempre naka-aircon ako, tapos nakatapat. Grabe yun. Kaya tinigil ko din yun eh. Sobrang, alam mo yun, hindi na okay ipatakbuhin, di ba? With Gabay, I'm just using one GPU. One GPU lang. Tapos sobrang relax lang niya kasi magpipredict lang siya nga. Pag may signal, that's once, twice, thrice a day. O, di ba? Mas palag, di ba? And mas nako-consolidate din. Alam mo yun? Mas nako-consolidate din within the may signal, di ba? May signal, may prediction. So, ang gagawin mo lang talaga is mag-decide. And pinili ko yung super trend because most of us, ang placing ng stop loss natin is sablay. So yun yung hindi natin alam eh. Yun yung madalas na tanong. So, that's why I picked super trend because ang magandang placement ng SL ang super trend, 'di ba? So mapapansin niyo dito, ayan, dito nakatapat yung super trend sa nakatapat yung SL sa super trend. So ayun. Tapos ngayon, kinuha mo tong trade na to. Ayan, kinuha mo tong trade na to, ayan. So, ang gagawin mo lang dyan is itatapat mo na lang mismo yung, kinuha mo yan. Kunwari lang ha. Itatapat mo lang sa SL, yan. Tapos, yun na yun. Tignan mo kung 1:2, yan. Tapos, ayun, kung gusto mo pa siyang gawing trailing, pwede mo siyang gawing trailing. Ayan, trailing 1, trailing 2. Di ba? Alam mo yun, maraming nasusolve tong indicator na to eh. It's not that accurate, pero of course, wala namang ganung indicator. Kailangan, pero yung placement is very good. So, ayun. Kaya that's why I chose to use the super trend, di ba? Ayos ba? And as a beginner, ganito po kasi ginagawa ko. Support Result Confirmation, MARSI. I-test mo. Anong result? Ikaw lang makakasagot niyan. I-test mo anong result. Alam mo yan? I-test mo muna. Tapos, tag dito. Tapos tignan mo yung result. Yun lang naman yun. Try mo ng RSI lang, ng default. Tapos try mo ng 18 yung RSI kung magpapasok ka pa rin, di ba? Siguro, number 1 mong gagawin is isulat mo muna, di ba? Isulat mo muna yung strategy mo, di ba? Para at least mas madaling ititest. Tapos kapag may na-testing mo na, di ba? Sabihin mo, ay parang pangit yung subukan ko nga pag 18, RSI 18, run through ka ulit, ganun mag-backtest. Di ba? Ganun yung parang process talaga nun. You're trying multiple scenarios on different parameters, 'di ba? So
halip lagi ng liquidity yung SL. Ito, kapag naka-super trend ka, naka-ATR kasi to. So, times 3 siya ng ATR palagi. So, medyo malawak yung binibigay niyang SL. So, kaya okay din. Kaya na-okay yan din ako eh. Kasi, ayun nga. Tag dito? Medyo, dahil nga malawak yung binibigay niyang SL, dahil nga sa ATR, di ba? Tapos, you're sure na kung tatamaan talaga, 'di ba? Mali talaga kung tinamaan yung SL mo, mali talaga yung nangyari, 'di ba? It's a loss talaga, 'di ba? Ayun. Usually kapag mga ganyan, ATR based na indicators ang best if naiinis ka na sa mga sweep na yan, alam mo yan? Sa mga sweep na mga kung ano-anong yan. Pag naiinis ka na sa mga ganun, try looking for indicators na ATR based, kasi usually yung mga yon is magsasabi sa iyo kung ilan ba yung ginalaw for the last 14 candles, 20 candles, ganun. Ayun, yun ang the best. Yun ang di ba? Thoughts po sa Me Trade, what's that? Broker lang ata din yan. Broker lang, chill lang. Try mong tignan. Hindi ko alam, hindi ako makapag-comment kasi hindi ako makapag-comment kasi hindi ko alam eh. Hindi ko masyadong alam yung Me Trade na yan. So, ayun. Ayan, di ba mas relax? Di ba? Mas relax kapag ganito. O, di ba? O, mas relax ako pag ganito. Mas, tayo, di ba? Basic FX, yung nakakatawa. Nakakatawa nga yun. Pero kung titignan mo kasi yung mga trades niya, ni Basic FX, parang masasabi mo na may laman naman eh. Nakikita mo kasi niro-random niya, di ba? Nakakatawa yun eh, si Basic FX. Okay din yan eh. Kahit dinodog show lang niya yung mga trades niya, makikita mo nasa hulog yung niya eh. Nasa hulog yung mga trades niya kasi he's just risking a certain amount, di ba? Parang minamak niya lahat na nagsasabi na yung patay na patay sa mga strategies, di ba? Alam mo yun. Prop firm trader din yun. So, ang hirap, hindi mo makokontra, di ba? Hindi mo makokontra kasi, may tira din naman eh, di ba? So, okay yun si Basic FX, di ba? Lap trip yun pag nakikita ko eh. Buto nung isang araw, lang siya, yung nag-randomizer sa Google, tapos yun yung buy or sell. Okay, buy or sell. Okay din. Nakatawa din. Okay yun. We should make him famous. Kaso baka pag kasi dumami talaga, iba siya ng mga tao. Pero alam mo naman sa TikTok, napakadaming magko-correct sa iyo diyan, di ba? Napakadaming magsasabi sa iyo na mali ginagawa mo, di ba? Alam mo yun. Pero I hope na ituloy-tuloy lang niya. Nakakatawa eh. Nakakatawa yung mga antics niya eh, kapag yung nag-aano eh. Tospos, naka-prop from, yes, ako ay may ACG ngayon. And ACG and Blue Guardian. Di pa akala ko na-breach na last week eh. Pero hindi pa pala eh. Di pa wala nabuhay eh. Nabuhay yung sa nakakainis kasi yung DX trade, parang alam mo yun, may mga hindi pinapasok na trade, tas may mga hindi kino-close na trade, nakakainis. Nung isang beses, kala ko kasi nag-negative 300 na eh. Di ba? Nag-negative 3%. Nag-negative 3% na, sabi ko, shit. Wala na to, di ba? Wala nang Kailan po mag-sale yung course nyo, Sir Bads? PM mo ko. Bibigyan kita. Ibibenta ko lang sa'yo ng 9. Kapag today lang, for today. Kapag today, bibigyan ko sa'yo ng 9. For today lang, PM mo ko. Yung sale na yon is para sa'yo lang. Or sige, para sa lahat na nandito. Pero mostly naman dito may mga bago kasi. Maraming bago dito na followers. Yan na naman tayo, Lods. 4 days pa sa... balik ka sa Balik ka sa sahod mo. Kailan ba sahod? Ano bang sahod niyan? 4 days pa ang sahod. So, 30.
At 30 yung ano, at 30 yung sahod. O sige, balikan ng at 30. Bibigay ko sa iyo ng 9,000. 8,500. O yan, so 8,500 today tsaka doon sa araw ng sahod mo. Ayan. Okay? Pero after that, wala na ha. Ayun yung... Wala naman sa akin kaso kasi yun. Wala namang kaso yun. PM nyo lang ako. Alam nyo yun? PM nyo lang ako for the discount. Wala naman kasing cost sa akin yung pagtuturo ng ano. Yung maintaining cost. Wala naman masyado. Kaya okay ako magbigay ng discount. Nakakatamad lang magbenta. Alam mo yun? Ayoko lang magbenta. Yun yung ano dun eh. Yun yung nakakainis. Yung magbebenta, yung pipilitin mo pa. Kaya ako naman parang, sige lang eh. Kung ayaw mo, di wag. Kung gusto mo, di go lang. Nagigets nyo? Siguro papansin din nyo yun na parang hindi naman ako nagbebenta ng ano. Kasi nakakatamad eh. Number one, ayoko nun. Ayokong pipilitin mo pa, di ba? Yung ano nga, hindi naman sa na-offend, pero naiinis kasi ako minsan sa tono ng mga nagtatanong. Ano po bang magiging benefit namin pag kinuha ko yung course nyo? Eh, naandun lahat. Naandun lahat sa, ano, doon sa site, yung mga, ano, yung pwedeng anuhin. Sabi ko, puta, magbasa ka. Eh, sa akin kasi gano'n. Medyo, hindi naman, ano kayo, hindi naman pet peeve, pero, siguro, pet peeve ko na rin yun. Parang gano'n na, hindi nagbabasa. Alam mo yun? Hindi nagbabasa, hindi hindi naman sa ano, minsan kasi, syempre, pagod ka na, tapos, nandoon naman, ayun. So doon sa mga nasusungitan ko minsan sa, ano, sa PM, kapag pini-PM ako ng ganon, tawag dito, sensya na, you caught me in a bad day, siguro. You caught me on a tiring day. Kung cost yun ng hindi mo pagbili, wala naman akong pakialam, di wag kang bumili. Ayun lang naman, wala namang kaso. I did it kasi madami rin naman kasi talaga naghahanap. Ayun. PM send po sir ba? Ay sure, no problem. Oo nga, sa lahat ng may binibenta, ikaw lang ayaw magbenta. Hindi naman sa gano'n. Siyempre gusto ko magbenta, pera din yun eh. Di ba? Ano din yun eh, di ba? So, no problem. Pero kaso, hindi siya hardcore kasi dapat na... Ayoko kasing hardcore magbibenta ako. Never ako naging salesman talaga eh, alam mo yun. Parang never akong naging... Yun yung parang never akong magiging ganun, na magiging parang ahente ganun. So, ayun lang naman. Yun lang naman yung ano ko. Kung gusto mo, gay. Ayan, nakalatag lahat, matutong magbasa. O kung ayaw mo, diwag, di ba? Tapos, ang nakakainis kasi, minsan nasa description, kompleto yung description ko eh. Tapos itatanong pa ulit. Ay, nako. Kainis lang. Medyo. Sir, yung friend nyo po na data scientist, kamusta naman po siya in terms of trading? Sinong friend ko? Madami akong friend na... Ako is a data scientist din. Marami akong friend na data scientist because I studied data science eh. Paano yun? Kung in terms of trading, ito, Gabay is doing good. Ito pala, nasa baba. Gabay is doing good. Ayun. Data science can actually really help you eh. Really help you sa trading journey mo. Not specifically data science, kahit data analytics lang muna, yung lower ng data science. Yung perspective mo kasi about data is magbabago. Yun naman yung parang ano dun eh. Yun naman yung parang gusto mong maayos when you are trying to look at data, di ba? Sobrang maayos nun na you will look at test results differently, di ba? Yung mga lagi mong iniisip na kung ano-anong tawag doon? Kasabihan sa trading, mawawala lahat yung kapag hinarapan ka ng data eh, di ba? So, ayun. The best. Siguro, pwede na rin yun. Kunwari, ikaw, kakatapos mo lang what do you call that? Baby peeps. So nagtitrade ka na, okay na. Ang next mo dyan is siguro mag-analytics ka. Data analytics. Na libre. Yung libre lang, di ba? Marami naman libre dyan eh.
Kasi it's a good foundation. Foundation ng how you look at the Tapos ang malupit pa doon, bakit ganon? Yung mga nakita ko yung certified technical ano ba yun? Technical analyst. Kalukuhan eh. Nagets mo? Sorry, baka meron diyang nagpa-certify eh. Pero kalukuhan eh. Tuturuan ka maglinya-linya. No statistical concepts whatsoever. Diba? Ang meaning kasi ng technical analyst is you put things in numbers eh. Diba? You try to look at things in the parang perspective ng numerical values eh. Diba? So, tapos nakita ko, parang, alam mo yun, parang, may certification pa. The fuck? The hell? Bad trip na yan. Anyway. Wait, thank you sa likes ha. What's up? Ang sarap ng upo ko, Ang sarap ng upo ko ng ganito, Dapat ganito lang tayo nagla-live para pare-parehas tayong relax, di ba? Kaya bumili yung nitong boom talaga eh. Very, very nice purchase of mine. Kaya bumili ko nito para dito sa position na to eh. Para tipong, parang alam, nag-ano lang tayo, di ba? Mag-uusap-usap lang sa sound trip. Di ba? Naririnig nyo pa ba yung Naririnig nyo pa ba yung sounds? Yung Spotify? Naririnig nyo pa siya? I mean, malinaw pa siya? Maganda pa siyang, parang background pa ba siya? Parang ganun. I hope so. Because parang, yun yung gusto kong ma-achieve naman ngayon. Kung paano maglalagay ng, malinaw pa. Pero hindi malakas, no? Hindi malakas. That's good. Hindi daw over, hindi na over, ano pa tawag doon? Yung yung boses ko, di ba? So, very nice. Parang soundtrack habang Hayaan nyo next. Dati, nung mga kalakasan mag-live, yung tipong magulo. Dati ang gulo ng live ko eh, kasi andyan dyan yung mga bata, nun walang pasok eh. Andyan dyan yung mga, nag-start kasi ako pandemic eh. Last year, hindi naman, tama ba? Last year, yung medyo pandemic pa, yung tipong wala pang pasok ang mga tao, wala pang face-to-face, di ba? Nag-start ako ng ganun, puta. Yung mga, jumujoin sa akin, nanggugulo. Ang gugulo. Tapos parang, nila, ang energetic Tapos, ang ginagawa, nagiinom kami pag Friday. Guys, inuman tayo guys sa Friday ngayon eh. Pag nagla-live ako, maglalabas ako ng isang bote. Tapos, ang malupit doon, minsan napaparami ko. At the end ng live, legit na lasing na ako. Legit na parang, na ako yung tapos papanoodin ko yung replay, parang akong gago. Parang akong gago na ay nako. Slightly pogi. Ikaw ba slightly pogi is nasaan ka ngayon? Are you at work or are you on your way home? Are you an OFW? Ganun. Usually yung mga nakakakinig ng mga gantong oras, mga OFW eh. Mga pauwi sa Sir Bads, paano yung discount sa course? Hehehe. Mamaya, PM na after the live. Okay na yun. Ako mamaya na tayo mag-usap. Okay? Okay? Okay. Okay ba? Okay. Mamaya na tayo mag-usap. Basta meron ka na nun. On the way, Lods, pauwi na kaya nakaabot ng 5 p.m. Saan ka nag-work? Saan ang area mo? Saan ang area mo, Lodi? Uy, thank you sa follow, Niz Boy, Saan ang area mo, Lodi? Saan ka nakadestino? Hindi, inaabang ako na baka sabihin niya kasi na Makati or whatever. BGC, gano'n. Usually, gano'n na mga corporate ngayon, di ba? Usually, gano'n doon kasi yung mga head office eh. Mandaluyong, gano'n. Ako noon sa Mandaluyong ako eh. Mandaluyong head office ng nun eh. Taga ko dati. Taga Petron.
So, yung head office namin, San Miguel, nasa ano yun, di ba? Nasa Mandaluyong. Ang saya. Kasi ano eh, tag dito. Ang saya kasi, tapos mo Mega Mall eh. Nung nag-ano pa ako, nung before ako pumunta dito sa Palawan. Brunei lang, Lods. Wait na yan. Sabi na nga ba, OFW ka? Sabi na. Parang, ba't ganun ang na-attract ng aking live? Yung mga OFW, no? Anong trabaho mo dyan, Lodi? Kamusta naman po dyan sa Palawan so far? Ngayon, medyo maulan. Maulan kasi kakatapos lang nung, di ba, nung mga huling live natin, nung mga past 2 to 3 weeks, yung live natin is, ang reklamo ko palagi, napakainit. Ngayon, ulan naman ang ulan. Ang ulan dito, malamig. Ang lamig ng ulan dito, hindi ko malaman kung bakit. Ang hirap maligo. Ayun naman yung ano dito. Pero, ngayon, medyo hapon-hapon pa. Ayan, medyo maulap lang ng konti lang. Pero just enough for the orange sunset. Yun yung the best, Yun yung the best na sunset, Ayoko ng mga bilog lang eh. Alam mo yun? Gusto ko yung mga clouds. Yung mga clouds na sunset, tapos yung parang, yung sumisilip-silip sa clouds, di ba? Tapos mamumula yung sunset kasi. Ayun ako. Tapos kapag may sinisipag na ako, pwede na akong tumayo ng ganito. Di ba? A-adjust ko na lang. Di ba? Sige. Patingin. Ayos! Alright! Nice purchase. Second hand. Worth it. But it's worth it, Yan. Worth it kahit Mismo. Brunei. Saan yung Brunei? Saan yun banda? Same time zone ba yan ng Pilipinas? Or +7 or +9? May +9 ba? Ano? Ang bobo sa geography. Office top load, same time zone. Ay, kaya naman pala. Saan ba din? Sa taas ba ng Pilipinas yan? Brunei. Pwede naman nating i-search eh. Di ba? Pwede nating i-search yung Brunei. Let's learn something new today. Huwag tama na yung trading na yan. Tumama na tayo kanina eh. Brunei. Ganda ba dyan? Ito ba yan? Ay! It's a Muslim country. Tama ba? Ano ba itong maps na to? Ito? Ito ba yun? Brunei? Tama. Ito ba yun? Sa tabi ng Sabah? Malaysia, Singapore, Brunei, dikit-dikit. Yung ito ba yan? Yung sa tabi ng Sabah, Lodi? Tama ba ito? Ay! Mas malapit ka pa sa akin dun sa mga usual kong Andito ako Andito ka. Dagat ang ating pagitan. Pwede akong mag-drive. Tapos pwede akong lumangoy. Ang lapit mo sa Pilipinas, Lodi. Mas malapit ka pa sa Palawan kesa sa Manila, I think. Ayan ang layo ng Manila Yun lang yung Brunei Pahalan nyo. Mas malapit pa ang Brunei to Palawan to Metro Manila. Pahalan nyo yan. Maganda dyan. Mukhang mainit din. Ayoko. No? Parang mainit din Hanggang saan ang baba ng BTC? Ala, seryoso. Ano ba nangyari sa BTC? Parang at mag-TA nga muna tayo. Bakit? Pababa na ba ang BTC? Halika, muna tayo, seryoso muna tayo ng konti. Okay? Di ba? Gumagana ako. Sumusunod. Sumusunod, Lodi. Sumusunod. 4 hours. Outs! Grabe Outs! Outs! Haba-haba pa to. Walang makita. Try natin sa daily. Ay, daily. Ito pala. 1 day. Uy, saktong-sakto to. Saktong-sakto. Nakita nyo yan?
Nakita niyo yung anong yan? Ay! Sakto to. Tingnan natin. Tignan natin tong... Ay! Tignan natin Hoy! Mukhang paakyat siya ngayon, if ever. Feeling ko. If i-respect niya yung golden zone ng mukhang paakyat siya. Mukhang there's a impending pump. Kaso, na-reject na siya eh. So, ito, na-reject na siya dito eh. So, kasi na. Ito, na-reject na siya niya na yun. Yan. So, ang pwedeng mangyari, possible scenarios would be go here. Yan. Pwedeng ang mangyari is umakyat na siya at mag-pump ng konti up to this level. Or, kapag kailangan niya munang basagin to. So, ayun. Ayun yung parang dapat mangyari. Dapat niyang mabasag tong level na to. Ayun. So, medyo kung meron kang position na ayan. So, this is the two scenarios na pwedeng mangyari. Pero, ni-reject na siya sa daily. So, nag-bounce na sa support sa daily. So, wala na. baka ito na yung pera na lang talaga kung may isa pang may isa pang maging driver. Pero most likely magre-range na lang yan dyan. Okay, that's for daily. Kasi natin sa 4 hours. Sa 4 hours is nireject din siya ng super trend. Nireject din siya ng wala pang indication, Lodi Bells. Parang yung wala pang indication eh. Hindi ko alam kung ano yung nagana dito eh. Pero ganun din eh. Ganun din yung itsura sa H4 eh. So parang wala din. Wala eh oh. Ito merong downtrend na dito. Yan, downtrend yan. Downtrend din to. Binasag niya yung lower channel. Ayun lang oh. Ayun kaya nagda-down. May rejection doon. Siguro medyo short term to. Ang mangyayari is pa to. Pababa pa ulit hanggang mamaya. Hanggang this week siguro. Sasaka lang. So abangan mo ulit yung rejection siguro dito sa area to. Para bago ka mag-decide. Ngayon wala, pababa lang talaga yan. So kung may position ka, yun lang. Siguro hanggang dito. Tapos pag nandito na, abangan mo, baka basagin eh. Pag binasag, ayun. Ito ang critical na mangyayari. Kasi pag binasag niya, ibig sabihin, binasag niya yung golden zone. So kapag binasag niya yung golden zone, medyo malakas na force yun, di ba? According to, price action theory, di ba? Ayun. Pero ayan basag. Ang ganda Ang ganda na nangyari So basag sa lower, try, then niretest niya ulit yung line na yon pero nireject siya, di ba? Nakita nyo? Ayan yun yung dun eh. So parang ang nangyari is ayan, bumigay dito yung nag-break, tinesting ulit niya, hindi nakalusot. Ayan hindi nakalusot eh, di ba? So tanggalin natin yung ibang lines, di ba? Tanggalin natin yung ibang lines para mas malinaw, di ba? Ayun. So, ayun yung parang mangyayari dyan. Feeling ko. I think that scenario is most likely na mag-play out. Tapos, ang wise na lang na gawin is to evaluate here. Ayan, to evaluate here. Ayan, ayos na yan. Dito ka mag-evaluate, Lodi. Kung ano bang tawag nyo dito, hindi ko alam kung anong tawag nyo rito. Pero, ito yung dito ka sa price na to. So, that's gonna be, 56, 58. Yan, around 58 ka
titingin ulit kung ano na nangyari sa BTC. So ngayon, wala ka namang gagawa dyan. If may open position ka na buy, wala kang choice. Kung may open position ka na buy, i-close mo na. Kung may open position ka na buy, bakit wala kang SL? Yun ang tanong, di ba? Yun ang tanong doon. If nag-spot ka lang, relax ka lang. Alam mo yun? If it's spot lang yung position mo, relax ka lang, di ba? Pero kung nag-DCA ka, wala na, nakalipas na to. So, ito na yung next na DCA position mo dyan, di ba? If spot ka, di ba? Ayun. Ayos ba? Okay na ba yon? Okay na ba yon, Lodi? Default, yes! Default lang. The Fibonacci. Di ba? Simple lang na Fibonacci naman yun. You don't, ano naman? Yung iba kasi ganun, ganito kasi ako gumamit, and this is how, ito naman kasi talaga yung Fibonacci thing. So, kunwari ganito. Ayan. Yung iba kasi, ewan ko bakit nila ginagamit ng ganun or kung sino nagturo sa kanila. The Fibonacci is the rest after the, yun kasi ang concept ng Fibonacci, that every burst should may kapalit agad na rest yan. Every burst is a rest. And that rest lies on the parang golden zone. So, parang anong nangyayari kasi is every surge is magre-retrace ng a certain percentage. And with nature kasi, makikita mo that retracement, yung balik, so is parang naging common yung ratio na yon, and nagkataon-taon lang na pasok siya doon sa series ni Fibonacci sequence, ganun. Pero ayun. Pero ang nabuo talagang theory diyan is that every surge will rest. Ayan, yan yung ano doon. Yun yung ito lang talaga yung Fibonacci. Ito lang talaga yon. Yung the rest, yung kapag aakyat siya ng ganung something, hindi na siya, it's a trading concept na, pero every surge meron dapat rest. So yun yung parang ano doon. So every time na may ganito, ang kailangan mong tandaan, ang kailangan mong hantayin is the rest. 'Di ba? The rest. So the rest should be always will be here. 'Di ba? Yun yung parang concept ni Fibonacci, 'di ba? So ayan, benga. Ayan, so it will always be in that area. So ayan. Okay? Ayan. Yan lang yon. Yan na talaga yung original. Yan yung original Fibonacci. That's the original Fibonacci lang talaga. Yung mga iba na concept is, Fibonacci din naman yun. Pero, kung anuhin mo, kung gusto mong tandaan lang, yan lang talaga yon. Every surge will rest. Parang ganun. What's up, man? What's up? Uy, thank you sa follow, ah. Thank you. Dami mong dumadami viewers mo kagabi, ah. Marang nasa 30 yun nung isang beses ko nakita. Ayos, ah. Guys, follow nyo si Elo the Algo Trader. Yan, lupit yan. Everzone. Uy, thank you sa follow, Everzone. Thank you sa follow, Mitsuko. Kokoro de Itsuka. Matsako. Thank you sa follow. Thank you sa lahat ng nagjo-join. How's your day? Salita ko ng salita, hindi ko man tinanong kung how's your day, guys. How's your day, guys? How's the what do you call this? How's your day so far? Di ba? How's the work day so far? Di ba? At least may nangangamusta sa inyo, di ba? Alam mo yan. Hi, love! My wife's here. Pagod na pagod siya. Nakawala yung dog? Pinakawalan niyo yung dog sa sinabol nyo? Aba, magaling Pinakawalan daw nila yung dogs. Tapos hinabol nila. Tapos ngayon, nakaupo sila sa sofa at para silang lantang mga gulay.
Wait, thank you. Dami thank you sa mga viewers ko. Pwede na Of course! Yun naman ang goal eh. Yun naman ang goal. Sana naumpisahan mo tong live na to kasi ang ganda ng intro ko para akong DJ. Para akong DJ na wannabe DJ, alam mo yun. Kamusta Ilo? May may kliyente kanina. Nagkausap na raw sila, di ba? Nagkausap na raw sila nung kliyente niya, di ba? Long na yan. Ewan ko. Alin ba maglo-long? Mr. TNGFX. I don't know. Ikaw, ilong mo. Okay lang naman yan. Basta feasible. Alam mo yun? Basta nakikita nyo the trade, every trade is feasible na mangyari. Yung tipong meron kang something na pwedeng mag-walking kayo hanggang Baywalk. Sasakay kayong tricycle hanggang Baywalk. Okay. Ang trip na tong mga pupunta raw silang nasa kasi kami. So parang mga 3 kilometro yun mula sa bahay namin hanggang Baywalk. Maglalakad daw sila hanggang Baywalk. Magta-tricycle kayo. Maglakad na kayo. Para exercise na talaga. Tapos susunduin ko na lang daw mamayang Ang galing Nagpakalayo-layo tapos gaano po kahalaga ang open, close, high, low ng candle. Actually, noise that's being treated sa financial markets financial engineering na as noise eh. Most of them is parang alam mo yun. So although okay naman na natitignan mo, of course, doon ka magdedepende, 'di ba, ng key levels mo din. Pwede rin namang hindi kasi doon ka magdepende, 'di ba? Pero what I can tell you is if you're going to look at yung mga model, how to analyze talaga, yung mga professional models talaga na all of them are based sa close prices lang eh. And they treat high and low as noises only. 'Di ba? The only important thing sa kanila is the open and close, 'di ba? Which is close din naman 'yon, 'di ba? Ayun. Tapos kasi kung papansinin mo, like itong gabay, parang kung papansinin mo yung structure ni gabay, yung niya, papansinin mo MA10 because ang gusto ko close prices lang. 'Di ba? Close prices lang halos yung mas madali kasing parang alam mo yun, i-forecast yung close prices. Because close prices parang flattened na, yung meaning wala na siya nung mga jitters, 'di ba? It's a clear parang direction ng market eh. So, yun yung masasabi ko diyan. Pero of course, nasanay tayo na ganoon nga na with trading, with retail that high and low. Of course kasi ang gusto na maliliit kasi tayo maglagay ng SL eh. So maliliit yung mga trades natin. So the noises matters, 'di ba? Pero kapag malakihan kasi noises na lang talaga siya. Yun yung masasabi ko sa iyo. So if it's important, depende sa nagamit. If you are a retail trader with ang nire-risk mo, ang mga SL mo is medyo maninipis than it will matter sa iyo. Pero kung ang you are investment trader na hindi naman nagma-matter sa iyo yung mga hindi masyadong ganun kahalaga yung mga highs and lows kapag ganun, di ba? So, ayun. Yun lang naman yun. Ang kasi is wala naman kasi nagdi-deal with highs and lows eh. Napapansin nyo yung PHP USD. Wala namang magdi-deal ng highs and lows eh. Meron yan is open and close. Di ba? Open and close palagi yung dinideal sa market, 'di ba? Sa actual market. So,
Ayun. The highs and lows are just parang representation kasi just the shadows. 'Di ba? Nung ano natin, nung candle mismo eh, 'di ba? So kung aanuhin mo, yeah, ayun. Ayun lang explanation siguro ko doon. Kung gaano ka-important ang open, close, high, low ng details, 'di ba? Pero for the analysis, you can consider that, 'di ba? You can consider that syempre. Pero again, kailangan mo ring, if you're going to consider that, kung na-back up pa naman ng statistical data yon, di ba? Okay lang yun, di ba? No problem. Nasagot ko ba yung sagot mo, G? Okay ba yung sagot ko para sa iyong tanong? Bye-bye, ingat kayo. Huwag kayong papakagat sa aso. First time mo magko-commute? Aba, ang galing ano. First time daw niya magko-commute. Ano po, hindi kasi marunong mag-drive yan. Hindi marunong mag-drive yung dalawa eh. Nandito kasi yung wife ko tsaka yung pinsan niya. So, ano po masasabi nyo sa mga gumagamit ng Manara AI? Okay lang naman. There's something cheaper kung may libre na sa TradingView eh. If ano kayo, yung Harmonics is wala lang. Wala naman, okay lang. Eh, gamit lang kayo ng Manara. Okay lang. Kung kumikita naman kayo, okay din yan. Basta, kompleto yung overhead. Siguro yung 5K. Manara de Bank. Wala na ako energy para dyan sa Manara de Bank. Siguro bukas na lang. Abangan nyo na lang bukas yung Manara de Bank. Ngayon kasi, medyo ano na ako. Medyo palaylo na ako ngayon. Pahapon na eh. Paggabi na eh. So, dapat ano na tayo. Dapat kasama na sa... Kung may Manara de Bank, ay, naku po, ang dami na naman kukontra sa akin. Ang dami na naman paparinig. Yes, mabait tayo. Mabait tayo, guys. Hindi tayo masamang tao, guys. Tayo yung mabait na nilalang. Dapat tayo ay hindi di ba? Alam mo yun? Dami nagpaparinig sa akin. Ilang, pero maliliit ako, mga creators lang naman. Malakas din ako sa mga away sa TikTok eh. Yun din yung hobby ko minsan, mga away ako sa TikTok, mga ano. Keep the streak, dapat mabait pa din, sir. 'Di ba? 'Di ba? Di yata nag-signal si Rico. Oo, kasi bakit may ano ba? May iba-iba? May cell ba pala? Cell? Oo, kasi namatay kanina yung PC lahat eh. Na-delay yung genset namin. So, ayun. Na-delay yung aming genset. So, medyo namatay kanina. Ayan, magsisignal yan. Yun lang. Pag hindi nag-signal, patay tayo. At hindi nag-signal. Buti pinaalala. Ay, hindi pa tinatamaan. Hindi pa tinatamaan, Lodi. Ayan. Nakasell na ata eh. Ayun. Mukhang ano, nag-iiba-iba kasi. Ito oh, katulad nito. Entry kasi to eh. Tingnan natin pag 7 3. Kung may signal ba. Meron naman signal pag 7 3. Mukhang ngayon pa lang lalabas. After next 5 minutes, siguro 6:25 lalabas yung predictions na yan. Uy, wala. Ayun. Okay na yan, panalo na ng isa. Okay na yan. Ito si Sedo, lahat ng signal pinapatos eh. Okay na yan, 1 win a day. Okay na yan, Lodi. Okay na yan. Char lang. Pero mukhang siya. Mukhang, tag dito, mukhang siya. Uy, thank you thank you sa follow Thank you sa follow. Thank you sa follow, guys. Pero bukas naman siya, so I think magsisignal na yan. Naku, late na to. Masyadong mabilis, oh. Late na. Ano kaya yung signal na yan, ano? May something pala. Baka may something. Late na?
Wala na rin. Gold versus await. May report. Should remain bullish. Abang-abang na lang. Sir, isa pa. Volume indicator o CHL para maghanap ng reverse. Isa pa. Volume indicator. Magre-recommend ako ng volume indicator na gumagamit ng OC open, close, high, low para maghanap ng reversal. Ang gamitin mo siguro is yung tick profile ay yung volume profile kasi yun yung most likely okay eh. Kaso kailangan mo ng level 2 type ng data. Pero may mga volume profile naman na indicator. So ayun yung magandang subukan. Kunin if ka. Yun siguro yun. Hanapin mo yung volume profile na indicator. Marami naman yan sa kasi doon mo makukuha talaga yung maganda doon kasi is per level, 'di ba? So parang na-accumulate kung saan pinakamadaming ticks yung mga areas na pinakamaraming ticks, and that's the actual na support and resistance, 'di ba? So alam mo yan. Maganda 'yon. Volume profile na lang siguro. Kasi kung volume indicator doon ka din pupunta eh. Doon ka din pupunta, Lodi. Kung saang price levels yung pinakamalalaki yung pinakamahaba yung data, 'di ba? Pinakamadaming ticks na nangyari, 'di ba? So I think ayun, hindi reversal pero zones of Oy, may prediction si Gabay. May prediction si Gabay, guys. Don't panic. Kaso mukhang merong pakuwit pataas eh. Mukhang may kuwit pataas, Lodi. I think hindi ko kukunin. Mukhang hindi ko kukunin. I won't get it. Ayoko, hindi ko kukunin. Ayan na, nagka-signal na. Hindi ko kukunin. Hindi ko kukunin yung signal C. Naglabas na eh, di ba? Oo, ano yan? Tsaka kung mapapansin mo sa dulo, kasi tignan mo sa dulo ng predictions, medyo late na. Sa dulo ng predictions is, ayan pansinin mo sa dulo ng predictions, may parang medyo reversal siya doon. So, alanganin. Alam mo yun? Medyo alanganin yan. Although, alanganin? Ayoko. Alanganin. Compared kasi dito sa is medyo mahaba yung naging niya, and kung papasinin mo hindi pa taas pa, ganun lang, 'di ba? Kaya okay, ang sarap kunin. Mas okay yan kung nakaturo sa baba, hindi nakaturo sideways, 'di ba? Ito hindi eh. Parang may naghahanap ng river, pero malalim pa yan. Kung and masyadong mataas na rin yung SL. Kasi kung kukunin siya today, kukunin siya ngayon, pansinin niyo yung SL na mangyayari. It's too big eh. Ito na yun eh. Ito na yung SL na kukunin mo. Kung dito ka pa. Pero kung sinabayan mo siya, ito yung kukunin mong SL. Ito yung kukunin mo. Ang laki na ng SL. So, ayoko nito. This is too big for an SL sa akin. Ayan. Ayun, ang laki. So, ayoko. No, hindi ko kukunin. Don't take the trade. Hindi, ako lang yun. Bahala kayo. Baka may sarili kayong strategy. Di ba? Which, kinakapa ko pa si V2. Ay, okay yan. Tama raw yung para kita ko na. Ayaw ko rin. Oo. Ano tayo? Tawag dito. Step back, guys. Sabi ni Gabay, step back. Hindi. Sinabi rin naman ni Gabay na may possible na may possible na rejection eh. Ayan o. Sa gilid pa lang, kitang-kita naman eh, di ba? So, tayo? Which programming language are you comfortable with? Python is, tingin kong, pinakamadali para sa akin because of its functionality. Di ba? Kasi, yung MQL, yung C++ kasi gagawin mo pa lahat dun eh. Although yung MQL5 kasi is C++, ang problema lang kasi, ikaw ang gagawa lahat dun eh, di ba?
ikaw ang gagawa lahat doon. So medyo mas matrabaho compared kasi sa Python na there's a lot of packages available sa online and hindi mo na kailangan, alam mo yun, aanuhin mo na lang siya, i-install mo na lang, gagamitin mo na lang, di ba? With C++ kasi ang daming uulitin mo pa, alam mo yun. Kunwari, may function para mag-graph, di ba? With C++ kasi uulitin mo yun eh. Di ba? Uulitin mo yun. So ayun, yun yung doon. With Python kasi mag-install ka lang ng isang package tapos sobrang dali na, di ba? So Python is tingin ko pinaka okay and pinaka comfortable akong ay gamitin, di ba? Ayun. Trader tayo, di gambler. 2299 ang target. Ayos yun. Maganda yan. Ayos yun. Maganda yan. Ayos yun, maganda yan. Malayo yun ah. Layo na. Malayo pa yun. 299. Dito pa oh. Baka umabot. Kasi kung titignan mo, this is 2308 lang. So hanggang dito lang yung MA. Hanggang dito lang yung MA. Siguro probably kung consider natin yung ATR, siguro around this area lang to. Kung consider natin yung ATR niya, ito. Mga around this area lang yan. Yan o. Ayan. Kasi yung niya, yung MA10 niya is 2308 lang daw. So that's around this area, di ba? Ayun. Eh syempre, MA yun eh. Yung lows, baka umabot pa yung lows doon. Ayun. So itong MA na to is parang ito daw yung sagad. Ayan, magre-ranging na yan, feeling ko. Magre-ranging na yan. Babawiin niya tong anong to. Itong anong to. Ayun. Stay away. Not worth it. Not worth it. Diba? Gandang hapon. Uy, gandang hapon. Sir Bads, diba? No bottom week. No bottom week. Week. Baka week. W-I-C-K. Week. Hindi. Ayun. Okay. Baka. Ewan ko. Ayun. Yung strategy mo is yung maglalagay ka ng pending order. Tapos, antayin mong masibak. Yan, nandiyan nga papabalik ni Panda SL. What's up, man? Kaya nga eh. Kamusta? Tagal mong Tagal mo nawala sa mga live ko Ang dami na nagbago. Ang dami na nagbago sa live ko. Ano na tayo? Sinusubukan natin mag-improve yung ating live, di ba? Yes, sir, busy. Okay lang yan. Being busy is a blessing, di ba? Kaya nga eh. Ayan, thank you for noticing. Ano ba? Thank you for noticing the the new setup, di ba? We are trying to improve kasi. So that's good, di ba? Wait, thank you sa follow STI. Diba? 4H time frame sir, lahat to, no top week, no bottom week, target top. Ayos yan. Magandang strategy yan na Basta again, you know what you're risking, di ba? No problem yun. May TP na kayo, sir. Wala, hindi nga kami pumasok eh. Hindi namin pinasukan yung huling trade ni Gabay. Hindi namin pinasukan yung huling trade ni Gabay. Ito. Kasi may reversal siyang nakikita. Saka na, mamaya na. Yung masigurado ng signal. Yung masigurado ng si Gabay, di ba? No SL full margin. Wala nang SL, walang TP-TP. Ano na lang? Ay no. Grabe yun Yun ang literal na sugal lang talaga yun pag ganun. Ang nakakaano lang is kapag hindi ka tapos nagtuturo yung iba walang SL daw. Sino ba yun? Si yung matanda? Yung tag dito? Yung matanda, sino yung matanda? Tito Vlogs. Si Tito Vlogs. Si Tito Vlogs ba yun? Hindi, si Plaridens, wala lang yun. Ano lang yun?
yung tipa, hindi, tuturo siya ng ano, si Tito Vlogs. Hindi. Yung Plaridens, ano lang yun? Yung tawag dito, ahente lang yun. Hindi naman talaga trader yun. Yung Tito Vlogs, mukhang trader man. Kaso, ang ano nung way niya, pero spot lang naman kasi tinitrade nila eh. So, okay na rin. Spot lang kasi yung ano eh, di ba? Background person lang si Tito Vlogs. Paanong background person? Background person? Anong ibig sabihin? Wala. Makikita mo naman eh kung ahente lang talaga o may tire. Di ba? Makikita mo naman eh. Alam mo yun? Kapag yung tipong ahente lang, yung tipong nag-aahente lang ng broker o nag-aahente lang ng ano, kitang-kita ng obvious na obvious naman eh. Di ba? Yun lang naman yun. Ibang-iba yung kitang-kita yung may mga tira na ano eh, di ba? Yung Plaridens eh. Binadibag eh. Nawala na sa TikTok lahat-lahat eh, di ba? Yun yung ano. Nawala sa TikTok lahat-lahat. Tapos inaway pa yun ng mga estudyante ko. Inaway pa yun si Plaridens sa may GC kasi yun. Tapos may mga ibang students na nakasama doon. Tapos may nag-recommend ng course ko doon. Tapos sinabi sa akin, mag-ingat kayo sa taong yan. Putan, sinabay-sabayan nila eh. Baka sa'yo dapat mag-ingat. Hindi. Tapos dinilit daw niya yung GC na yun. Landyang yan. Sinabihan ako ng ano nun eh, mag-ingat daw sa akin. Tapos sinabihan siya na sa'yo dapat mag-ingat. Tapos nainis, yung parang nag-ano pa siya. That's libelous. Gano'n. Tapos nagtigil ng dinilit yung JC. Ay, nako, may mga representative ako sa iba't ibang may mga representative ako sa iba't ibang GC. So, alam ko yung mga chismis. At alam ko yung mga iniingatan ng win rate. Yeah. Iniingatan. Ingat na ingat sila dyan eh. Wala eh. Ganun talaga. Pero spot lang naman ang tinitrade ni Tito Vlogs, di ba? So, para lang siya nagdi-DCA, ganun. Spot nga lang ba? Spot nga ba yung sinasabi niyang ganun? Yun ba Hindi ko sure eh. Kung spot lang, tingin ko okay lang. Para lang siyang Pero kung futures or medyo mahirap. Mahirap yung tinuturo niyang yun. Lalo na't maraming nakikinig sa kanyang bata kasi mukha siyang maingat na di ba? So, yun yun. Pero kung anyway, okay lang naman yan. Mukha namang mabait yung si Tito Vlog. Kasi nawala lahat sila nung nawala lahat sila nung nawala yung Binance, no? Nung nawala yung XM, nawala din, di ba? Nag-entry ka na sa Go. Hindi kami nag-entry. Sabi na, dapat hindi na mag-entry, maghahanap ng reversal to eh. Ayan, Ayun. So, hindi kami nag-entry, Lodi Bells. Uy, thank you sa follow, Sonic FX. Bakit may mga FX yung mga pangalan nyo? Parang ang dami yung ganyan. May mga FX yung pangalan. Yan ba ay required? Saan po pwede mag-trade? How are you, my brother? I'm good. Buti pa si Sendo SN. Hindi, kasi parang ganun eh. Parang ganun yung nakikita kong trend. Pag Forex, may FX sa pangalan. Kapag crypto, may crypt sa unahan. Crypto chuchu. Ganyan. Kapag Forex, Gems FX. Ganon yung ipilyido. First name daw yung crypto, last name is FX dapat daw. Prefix daw yung parehas kayo na ESL. Ay nako. Ay. Ano bang nun?
Miski yung ano inaasar ko nga kilala sila Doc, di ba? Si Doc kasi ang ano niya, RMJFX. Si Trader Ali FX. O kaya may ganun, may trader na nakalagay. Wala lang. Ang cringe, pero okay lang naman din. No? Astig naman pakinggan, FX. May FX sa dulo, di ba? No problem naman. Relax lang naman din na tignan. So, okay lang din. Yung SL Ipilyedo. Yung FX. So hindi kayo magkapamilya ni FX. Ibang clan si Ibang clan si SL. Tsaka so pag kasi sa isang compound, yung pamilya ni FX 'yon. Tapos si FX naman ibang compound din 'yon, 'di ba? So magkaiba sila. Magkaiba sila ng compound. Magkaibang pamilya 'yun 'di ba? Magkaibang pamilya yung anong 'yon. Pero same barangay ng trading. Magkaiba lang ng family tree, 'di ba? Ay, naku. Magkaiba lang ng family tree ang kotse. Parang gago. Ibig ko. SUV yung FX. Tama, SUV yung FX. Di SUV yung FX, MPV yon. Multipurpose vehicle ang FX. Tapos yung bagong FX ngayon is pick up na. Pick up na siya. Hindi siya SUV. SUV kasi sports utility vehicle lang ibig sabihin nun It should have 4x4 na capabilities. Tapos meron siyang a certain height dapat for SUV. Ang FX hindi. Yung FX hindi yun SUV. So yun, 'di ba? Di na broke cause we made it. Ayun. Like a spaceship. Boss Buds, may mechanical engineering. Boss Buds, yung mechanical engineering mo sa sakyan focus nun. Hindi ako sa energy ako nag-focus nun Yung kinuha kong specialization is sa energy management. Ayun. Pero may track na ganon. Pwede ka mag-focus sa sasakyan. And meron ding mga subjects na yun yung tag dito. May mga subjects din nung mechanical engineering pertaining to automotive. So, ayun. Bakit naka-outro music na? Kasi ako ay magpapaalam na. Maraming salamat sa pagtambay na naman sa akin for 1 and 40 minutes, di ba? Kasi nakalagpas na ng isang oras. Hindi, lagpas isang oras na nga tayo 1 hour and 40 minutes na tayo di ba? Naka-outro music na. Ay, nako. Kakabasa ko pala. Yun lang, medyo late ka na, Lodi. Okay lang, you can watch the replay sa YouTube, and dito sa mga nag-view sa akin ngayon, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pag-subscribe, and I hope you learn something or at least na-entertain kayo sa akin. And I hope na bukas, again, we are, ganito ulit, and I wish na magkaroon kayo ng magandang araw bukas para maganda naman ang pag-usapan natin. Okay? So, sa lahat na nanonood sa akin, maraming salamat. I hope you're there. Yeah. Bukas na yung Manara. Bukas is yung Manara debunk. Then I'm gonna teach you where to get yung free version. Ayun. Hindi naman Manara yun So, anyway. Ayun. Maraming salamat guys. Ingat pag-uwi. Hey! Cause it's time to the spaceship. Every day bagong city. Di na broke cause we made it.